Sa kinaroroonan ni Jinchen ay dito makikita na itinutok ni Jinchen ang kanyang espada sa babae, wala na lang ibang nagawa itong babae kung hindi nagmamakaawa habang lumabas ang maraming pawis sa kanyang buong katawan sa sobrang takot. Sa ilang sandali ay dumating na sa loob ng tent ang general ng mga guard at kanyang tinawag ang pansin ni Jinchen, pero nagulat siya dahil nakita niya na malapit ng patayin ni Jinchen ang babae, at seryoso pa na sinabi ni Jinchen sa general ng mga guard na ang sanggol raw na nandito ngayon ay pinalitan ng hindi kilalang tao. Habang patuloy pa rin na itinutok ni Jinchen ang kanyang espada ay maririnig ang boses ng general ng mga guard na kanyang sinabi kay Jinchen na sa simula pa lang ay alam na niya itong lahat. Matapos banggitin ng general ang mga salitang iyon ay kanyang hinihintay kung ano ang gagawin sa kanya ni Jinchen, kaya agad siyang lumuhad sa likod ni Jinchen at humihingi ng patawad. Pero nang pagtingin ni Jinchen sa kanya ay nagulat siya dahil mayroon na namang liham na inabot sa kanya na galing sa Emperor. Dahil dito ay seryoso na tinanong ni Jinchen ang general ng mga guard na kung ano raw ba talaga ang totoong mga nangyari. Paliwanag naman sa kanya ng general ng mga guard na ang liham raw na ibinigay niya ngayon ay galing sa Emperor. Binigyan raw siya ng utos ng Emperor na dapat ibigay niya ito sa kanya kapag nakarating na sila sa tamang lugar. Sa paliwanag ng general ng mga guard ay sinabi sa kanya ni Jinchen na ang ibig raw bang sabihin nito na dalawang liham ang ipinadala sa kanya ng Emperor, na pinasangayunan naman ng general ng mga guard ang tugon ni Jinchen. Sabay kinuha na nga ni Jinchen ang liham na ibinigay sa kanya, at agad niya itong binuksan para kanyang mabasa kung ano ang nakasaad nito. Dito ay kanyang nalaman na ang sanggol pala ay hindi ang batang Emperor, dahil ang sanggol ay anak ni Ylryawan na kapitan ng mga guard, na nagpaiwan para maprotektahan lang ang Emperor, at alam na din ng Emperor na maiksi na lang ang buhay ni Ylryawan kaya kanyang napagpasyahan na isama ang sanggol niyang anak sa mahabang paglalakbay para ito ay mabuhay. Humihingi din ng patawad ang Emperor kay Jinchen dahil kanya siyang niloko, dahil kapag manatili pa siya sa kanilang bansa at tumulong sa kanya ay baka maging siya ay itinapon lang ang kanyang buhay. Kung hindi raw niya ito ginawa ay alam niya na magpapaiwan lang si Jinchen sa kanilang bansa at itataya ang sarili niyang buhay para maprotektahan lang ang kanilang bansa. Sinabi din ng Emperor sa liham na bagamat nagmula siya sa dugo ng mga Emperor, ay hindi niya ninanais na ipasailalim sa kalupitan ang isang tao na buong buhay ay namuhay sa digmaan. Itong si Jinchen ay hindi maipinta ang kanyang mukha sa sobrang inis dahil sinabi sa kanya ng Emperor na huwag raw niyang sisihin ang kanyang sarili na hindi niya nagawang protektahan ang kanilang bansa, laban sa mga hukbunang tang na sinakop at walang awa na pinagpapatay ang mga tao na nakatira sa loob ng kanilang bansa. Tanggap na raw niya itong posible na mangyari sa kanya dahil umakyat lang naman siya sa itaas ng trono sa pamamagitan ng isang kudeta, matatawag na raw ito bilang karma para sa kanyang sarili. Sa kanya raw buong buhay ay namuhay lang siya bilang isang puppet ng kapangyarihan, at kanya din pinapakiusap kay Jinchen na hayaan niyang mamuhay ng naiiba ang mga ambasador at isakatuparan ang lahat ayon sa kanyang kagustuhan. Matapos basahin ni Jinchen ang liham galing sa Emperor ay hindi siya makapagsalita na malalim ang kanyang iniisip, dahil ibinilin sa kanya ng Emperor doon sa kanyang liham na sana lumaki ng maganda ang bata at balang araw ay sila ay maging mag-asawa. Samantalang itong general ng mga guard ay hindi maalis ang kanyang tingin kay Jinchen, paalala, simula ngayon ay tawagin na natin itong tao na ito na pinuno ng mga ambasador, at sinabi din ni Jinchen sa ambasador na ang kanila raw Emperor ay pinagkalooban siya ng kalayaan. Sabay tahimik na lumingon si Jinchen sa sanggol na hawak-hawak ng isang babae, habang kanya itong tiningnan ay nakita niya ang sanggol na ngumiti, na tila ba masaya siya nang nalaman na ang lahat ni Jinchen kung ano talaga ang katotohanan. At dahan-dahan na inilapit ni Jinchen ang kanyang isang kamay sa sanggol para kanya itong hawakan. Nang kanya na itong hinawakan ay biglang tumahimik ang sanggol sa kanyang pagtawa, pero nagulat si Jinchen sa sumunod na mga nangyari, dahil bigla na lang hinawakan ng mahigpit ng sanggol ang kanyang isang daliri. At napansin din niya sa sanggol na kapag malapit sila sa isa't isa ay parabang palagi na lang itong masaya, marahil raw ba na itinadhana itong babae na sanggol para silang dalawa ay magsama. Matapos doon ay agad na nga na tumalikod si Jinchen para umalis, at inutusan din niya ang babae na kanilang palitan ang diaper ng bata. Sa ibinigay na utos ni Jinchen ay pinasangayunan naman ito ng mga babae, pero masyado pa rin silang nagtataka bakit naging magaan ang loob ng kanilang kamahalan sa bata simula ng kanyang nabasa ang liham. Habang patuloy pa rin na nakaluhod sa harapan ni Jinchen ang pinuno ng mga ambasador ay kanya itong tinanong na kung nasaan raw ang ina ng bata,
Ayon naman ng ambasador na sa kanya raw nalaman na maging ang ina ng bata ay nagpaiwan doon para kanyang samahan ang kanyang asawa na protektahan ang kastilyo kasama ang emperor. Matapos ipinaliwanag ng ambassador ang lahat ay tahimik na naglakad si Jin Chen papalabas sa loob ng tent, at nang nakalabas na siya sa tent ay malalim ang kanyang iniisip, at tumingin siya sa kanyang buong paligid, na kanyang naalala ang kanyang nakaraan noong 16 na taong gulang pa lang siya na unang beses pa lang niya na humawak ng espada. Ang unang beses raw niyang sumali sa digmaan ay noong 16 na taon gulang lang siya. Siya raw ang nanguna sa paghabol at nakipaglaban sa mga sundalo na iniwan ang kanilang sariling bansa para tumakas. Bilang isang tao na patapon na mayroong bloodline ng emperor ay ang tangi lang niyang layunin sa kanyang buhay ay protektahan ang kanilang imperyo. Ngunit ngayon bigla na lang naglaho ang dahilan ng kanyang pag-iral. Ano na raw ba ang dapat niyang gawin ngayon? Kanya raw bang iguguhit ang sarili niyang espada at gumawa ng kanyang sariling pangalan? Makalipas ang ilang mga oras, ay dito nakabalik na sa kanilang kuta si Buro at Uro. Tinanong din sila ni Jin Chen na kung ano raw ba ang kanilang nakita sa kanilang paligid. Sagot naman sa kanya ng dalawa na sinuri na raw nila ang buong gubat at wala silang nakita na kahina-hinalang kalaban. Pinaalam din ni Uro kay Jin Chen na ang buong atmosphere daw ng kagubatan ay kahintulad lang sa kagubatan ng Dang at Shilya. Ang lahat ng mga puno na nandoon ay kahintulad din sa kagubatan kung saan sila nanggaling. Ngunit ang kakaiba lang doon ay ang asul na baboy na mayroong 2 paa. Pero natigil ang kanilang usapan dahil biglang pumasok ang isang sundalo na masyadong balisa na mayroong mahalagang ibabalita. Sa biglaan na pagpasok ng sundalo ay nagalit sa kanya ang pinuno ng mga ambasador at kanya itong sinigawan. Paano raw ba ito naglakas ng loob na gambalahin ang kanilang pagpupulong? Naluluha lang naman na pinaalam ng sundalo sa kanila na mayroon raw kakaibang nangyari sa kalangitan. Sa ibinalita ng sundalo ay nagulat ang pinuno ng mga ambasador na kanya siyang tinanong na ano raw ba ang kanyang sinabi na nagalit ang kalangitan. Sa ilang sandali ay isa-isa na nga silang lahat na lumabas galing sa loob ng tent para kanilang tingnan kung ano talaga ang totoong mga nangyari. Dito ay itinuro ng isang sundalo ang kalangitan, tingnan raw nila ang kakaibang nangyari na sa buong buhay nila ay ngayon pa nila nakita. Sa mungkahi ng sundalo ay sabay-sabay na nga silang lahat na tumingala sa kalangitan. At nang malinaw na nila itong nakita ay laking gulat nila sa kanilang nasaksihan na hindi makapaniwala. Dahil nakita nila na naging 3 ang buwan sa itaas, kaya nasabi na lang nila na kung posible raw ba na nagsilang ang buwan ng kambal na buwan. Habang hindi maalis ang kanilang tingin sa buwan ay nagsalita itong kanan na kamay ni Jin Chen na ang mga bituin raw ay kakaiba, parang ganap sila ngayon na nasa ibang mundo. Pero mahinahon lang na tumugon sa kanya si Jin Chen na kung ganoon raw ba ang kanyang pananaw para dito. Sabay naglakad na nga si Jin Chen papaalis at kanyang sinabi sa kanyang kanan na kamay na kung ganito raw ang kanilang sitwasyon na napunta sila sa ibang mundo ay hindi na nila iisipin ang banta ng hukbo ng Tang. Ayon naman sa kanya ng kanyang kanan na kamay na kung totoo raw na napunta sila sa ibang mundo ay malaki pa rin ang kanilang problema. Simula ngayon ay tatawagin na natin tong kanan na kamay ni Jin Chen na si Wia. Pero hindi pa natapos magsalita si Wia ay bumalik na sa loob ng tent si Jin Chen para makapagpahinga. Makalipas ang ilang mga oras ay naging tahimik na ang kanilang buong kuta. At lumipas ang kinabukasan sa tapat ng kanilang kuta, ay makikita dito ang isang orc na sumisigaw ng malakas. Dahil pala hinawakan siya ng mahigpit nitong 2 tanga na magkapatid para kanilang gawin na agahan, habang abala ang dalawa sa paghuli sa isang orc ay makikita si Jin Chen sa kanilang likod na kakalabas pa lang galing sa loob ng tent. Nang pagtingin ni Jin Chen kung saan ang ingay na kanyang narinig ay dito nagulat siya sa kanyang nasaksihan, dahil nakita niya ang kakaibang baboy na nakawala sa mahigpit na paghawak nitong 2 magkapatid na tanga. Maging ang 2 tanga na magkapatid ay hindi sila makapaniwala na nagawa pang makatakas ang may 2 paa na baboy sa kanilang paghawak. Habang umiiyak ang orc na mabilis na tumakbo para makatakas ay natanong ni Buro na kung saan raw ba pupunta ang baboy. Pero sa hindi inaasahan ng orc dahil bigla na lang lumitaw sa kanyang likod ang 2 tanga na magkapatid para muli na naman siyang hulihin. Kasabay nito ay bumagsak ang orc sa lupa dahil hindi niya kinaya ang bigat nitong 2 na magkapatid na nakahawak sa kanya. Si Jin Chen na pinapanood ang orc at ang 2 tanga na magkapatid ay hindi na lang siya makapagsalita, na kanya na lang pinapakinggan ang 2 na tila ba masaya sa kanilang ginagawa. At napapatanong na lang siya sa kanyang sarili na posible raw ba itong kanyang nakita na ang baboy ay kulay asul at mayroon pang 2 paa. O marahil ba na ang baboy na ito ay isa talagang totoong tao na nakasuot ng maskara ng isang baboy para hindi makilala.
Nang pugutan na sana ni Buro ng ulo ang orc ay bahagya siyang napatigil dahil narinig niya ang boses ng orc na tila ba nagsasalita ng katulad nilang mga tao. Kaya sinabihan niya si Uro na ang baboy raw na ito ay parang kayang makapagsalita katulad nilang mga tao, pero nagalit lang sa kanya si Uro, dahil ni minsan hindi pa siya nakakita na ang isang baboy ay kayang makapagsalita katulad ng mga tao. Upang makumpirma ni Buro na kayang makapagsalita ang baboy ay kanya itong kiniliti sa kilikili, kaya nasabi na lang nitong orc sa kanyang sarili na hindi raw siya papatayin nitong tao sa pamamagitan ng espada kung hindi papatayin nila siya sa ganitong paraan. Dahil sa walang tigil na pagtawa ng orc ay nainis sa kanya si Buro at agad niya itong sinuntok sa tagiliran dahil masyado raw itong maingay. Habang hindi maalis ang tingin ni Jinchen sa tatlo ay dumating naman sa kanyang kinaroroonan si Wia. Kaya agad na tinanong ni Jinchen si Wia na kung ano raw ba ang ginagawa ng dalawa. Ayon naman ni Wia habang lumabas ang pawis sa kanyang mukha na sa tingin niya gumagawa lang ang dalawa ng kanilang ritual. Hindi naman naniwala si Jinchen na gumagawa lang ng ritual ang dalawa dahil sa nakita raw niya ngayon ay kanilang kinikiliti ang baboy. Ganito raw ba kapag gumawa ng ritual kinakailangan na pangitiin muna ang baboy bago patayin. Wala na lang ibang nagawa si Jinchen kung hindi na pabuntong hininga dahil hindi niya inaakala na ganito pala kapag gumawa ng isang ritual. Nang papatayin na sana ni Buro ang orc ay bigla siyang napatigil dahil narinig niya ang boses ni Jinchen na sila ay pinapatigil sa kanilang ginagawa. Nang lumapit na sa kanila si Jinchen ay tinanong siya ni Buro na bakit raw sila pinapatigil ng kanilang dakilang soja, gumagawa pa raw sila ng ritual para sa kanilang pagkain. Tugon naman ni Jinchen sa kanila na tapusin na lang raw nila ang kanilang ritual sa ibang pagkakataon. Idinagdag din ni Jinchen sa dalawa na kakaiba raw ang kulay nitong baboy, baka magkasakit sila kapag kanila itong kinain. Pero natigil ang kanilang usapan dahil mayroong isang sundalo na tinawag ang kanilang general dahil mayroon raw silang problema. Nang dumating na sa kanilang harapan ang sundalo ay tinanong siya ni Buro na kung ano na naman raw ang problema na kanyang ibabalita. Ito ba ay patungkol sa baboy na mayroong dalawang paa o kaya yung baka na mayroong dalawang paa? Sa sinabi ni Buro ay nagulat ang sundalo na kanyang natanong na kung paano raw niya nalaman ang kanilang malaking problema. Pero nang pagtingin nila sa kanilang unahan ay nagulat si Uro sa kanyang nasaksihan, habang ang tatlo ay tahimik lang sa kanilang nakita. Ang kanila palang nakita ay itong Minotaur na nagwawala, na kanyang hinahabol ang mga sundalo na kanyang nakikita. Sa sobrang galit ng Minotaur ay umatungal ito ng sobrang lakas na maririnig sa buong paligid ng kuta na bago pa lang naitayo. Ang mga sundalo ay kanilang sinisigaw sa kanilang mga kasama na ihanda nila ang kani-kanilang mga sandata para sa pakikipaglaban. Ngunit nang malinaw nang nakita ng isang sundalo ang halimaw na humahabol sa kanila ay laking gulat niya na hindi makapaniwala, paano raw na ang isang baka ay tumatakbo na katulad nilang mga tao. Dito ay hinanda na nga ng mga sundalo ang kani-kanilang mga shield para harangan ang papalapit na sa kanila na Minotaur. Samantalang itong Minotaur ay kanya nang itinaas ang kanyang isang kamay na mayroong sandata para kanyang hampasin ang mga sundalo na nakaharang sa kanyang daanan. Nang tuluyan ng dumampi ang malakas na hampas ng Minotaur sa shield ng mga sundalo ay maririnig ang sigaw ng mga sundalo na ibuhos raw nila ang kanilang mga lakas para hindi sila tumilapon. Pero kahit ibinuhos na ng mga sundalo ang kanilang lakas ay tumilapon pa rin ito nang dahil sa sobrang lakas ng Minotaur. Ang isang sundalo na namumuno sa kanila ay kanyang inutusan ng iba pa nilang mga kasama na kanilang ibato sa halimaw ang kanilang mga palakol. Dahil dito ay sabay-sabay na nga na ibinato ng mga sundalo ang kani-kanilang mga palakol papunta sa katawan ng Minotaur na nagwawala sa kanilang kuta. Ngunit sa hindi nila inaasahan dahil ang kani-kanilang mga palakol na ibinato sa katawan ng Minotaur ay wala man lang epekto, bagkus na natili pa rin ito na nakatayo na hindi man lang iniinda ang sugat na kanyang natamo. Dahil doon ay tumutulo ang mga dugo ng Minotaur sa lupa, at nang nakita ng Minotaur na nagkaroon siya ng sugat ay mas lalo siyang nagalit na para bang gusto niyang patayin ang lahat ng tao na may gawa nito sa kanya. Kasabay nito ay itinaas na nga ng Minotaur ang kanyang pamalo para siya na naman ang maglunsad ng pag-atake sa mga sundalo na handa ng ibuhis ang kani-kanilang buhay para lang mapabagsak ang nagwawala na Minotaur. Pero sa likod naman ng Minotaur ay mayroong isang hook na nakatali sa lubid na papalapit na sa kanya, at nang tuluyan itong kumapit sa Minotaur ay bahagya siyang napatigil sa kanyang paggalaw na tila ba masyadong nabigla sa isang bagay na kumapit sa kanyang dalawang sungay. Nang tuluyan ng hinayla ang lubid na nakakapit sa sungay ng Minotaur ay maririnig ang boses nitong Minotaur na ito ay sumisigaw na pinipilit ang kanyang sarili na makawala sa pagkaladkad sa kanya.
Ang may kagagawan pala sa pagkaladkad sa Minotaur ay itong si Buro, at kanya din nasabi na sobrang lupit raw talaga ang lugar na kanilang napuntahan, samantalang si Uro ay kanyang pinagalitan ang ibang mga sundalo na kung ano raw ba ang kanilang ginagawa, hindi raw ba nila nakita na hindi na makagalaw ang baka, magmadali silang lahat at kanilang patamaan ng sibat at pana ang baka. Lumabas na lang ang laway sa bibig ng Minotaur na kanyang pinipilit ang kanyang sarili na humakbang papalapit sa mga sundalo. Dahil sa ipinakitang lakas ng Minotaur ay maging ang dalawang magkapatid ay muntik ng makaladkad ng Minotaur. Si Buro ay nakaramdam ng inis nang napansin niya na sinubukan silang kaladkarin nitong Minotaur, kaya lumaki na lang ang butas sa kanyang ilong na mayroong masamang tingin sa Minotaur. Kasabay nito ay hinawakan niya ng mahigpit ang tali, sabay kinaladkad ng dalawa ang Minotaur gamit ang buo nilang lakas. Inutos din ni Uro sa mga sundalo na kanila nang patamaan ng palaso ang baka. Ang mga sundalo ng kanilang narinig ang hudyat ni Buro ay agad nilang itinutok ang kanilang pana sa Minotaur. Dahil dito ay isa-isang bumaon sa katawan ng Minotaur ang mga palaso ng mga sundalo, nang dahil sa sugat na natamo ng Minotaur sa buo niyang katawan ay tuluyan na siyang nawalan ng lakas, at agad siyang napaluhod sa lupa. Wala naman sinayang na oras si Buro dahil mabilis siyang tumalo ng mataas para kanya na itong atakihin habang hindi pa ito makagalaw. At dito ay tuluyan na nga na pinugutan ni Buro ng ulo ang Minotaur na nagwawala sa kanilang kuta. Ang mga sundalo ng kanilang nakita na tumilapon papunta sa kanila ang ulo ng Minotaur ay agad nilang hinarang ang kani-kanilang mga shield para hindi sila matamaan. Matapos doon ay matagumpay na nilang napatay ang Minotaur at mayroon na silang karne na makakain sa buong araw. Natatawa pang pinagmalaki ni Buro ang kanyang sarili sa lahat ng mga sundalo dahil kung hindi raw dahil sa kanya ay hindi nila napatay ang baka. Pero nainis lang sa kanya si Uro na kanyang tinanong si Buro na kung ayos lang raw ba sa kanya na kanyang kainin itong baka. Sinabihan na raw sila kanina ng dakilang Soja na hindi nila kakainin ang mga ganitong kakaibang hayop. Imbis na magalit si Buro sa pinagsasabi sa kanya ni Uro ay kanya lang itong tinawanan, kaya nagtataka itong si Uro kung ano raw bang binabalak nitong si Buro. Ngunit nagulat ang lahat dahil mayroon na namang dumating na 3 pang mga Minotaur sa loob ng kanilang kuta. Kaya napamura na lang ang ibang sundalo sa biglaan na pagdating ng 3 pang Minotaur. Pero ang labis nilang ipinagtataka dahil maging ang mga aso daw dito sa lugar na kanilang napuntahan ay kayang tumakbo na katulad nilang mga tao. Nang nakita ng Minotaur na bago palang dumating na patay na ang isa niyang kasama ay masyado siyang nagalit, at kanyang tiningnan ang mga tao na pumatay sa kanyang kauri. Wala nang sinayang na oras ang 3 Minotaur dahil agad silang umatake sa kinaroroonan ng mga sundalo at ang dalawang magkapatid na tanga. Pero imbis na matakot ay mas lalo pang natuwa si Buro dahil sa pagkakataon raw nito ay kanyang hahatiin sa maraming beses itong mga baka na mayroong 2 paa. Sabi din ni Uro kay Buro na siya na raw ang bahala sa huling natira na baka at aso. Kahit papalapit na sa kanila ang 3 Minotaur ay nagawa pa nitong dalawa na magtalo kung sino sa kanilang dalawa ang dapat na pumatay sa mga baka. Kasabay nito ay tuluyan na nga na hinampes ng isang Minotaur ang kanyang palakol, na matagumpay naman itong naharang ni Buro, ngunit makikita sa itaas ng Minotaur na nakahanda na din ang isa pa niyang kasama para maglunsad ng malakas na pag-atake. Nang napansin ni Buro na mayroon pang isang Minotaur ang nasa kanyang itaas ay naging seryoso ang kanyang mukha na hindi maalis ang kanyang tingin dito. Samantalang itong si Uro ay abala din sa pakikipaglaban sa isa pang Minotaur kaya wala siyang oras na tulungan si Buro sa kanyang kinahaharap na 2 Minotaur. Bigla namang lumihis ng daanan ng isang Minotaur maging ang mga lobo papunta sa kinaroroonan ng mga sundalo. Pero makikita itong si Jinchen na mabilis na tumakbo para kanyang harapin ang mga halimaw na pinamumunuan ng isang Minotaur, at sa isa lang na iglap ay madali lang naputol ni Jinchen ang isang braso ng Minotaur gamit ang kanyang espada. Kaya wala na lang ibang nagawa ang Minotaur kung hindi sumisigaw ng malakas dulot ng sugat na kanyang nakuha. Matapos bigyan ng isang atake ni Jinchen ang Minotaur ay mayroon siyang kakaiba na napansin sa kanyang sarili. Sa kinaroroonan naman ni Buro ay sinuntok niya ng malakas ang isang kamay ng Minotaur dahilan upang bahagya itong umatras, at nang napansin ni Buro na sapat na ang kanyang distansya ay agad niyang hinanda ang kanyang palakol para tapusin na ang buhay ng Minotaur. Kasabay nito ay nahati sa 2 ang katawan ng Minotaur gamit ang malakas na atake ni Buro, kaya hindi mapigilan ni Buro ang kanyang sarili na ngumiti dahil ramdam niya na sobrang lakas na niya ngayon. Samantalang itong si Uro ay hinanda na din niya ang kanyang pana para siya na naman ang magpapakitang gilas, at nang hinampes ng pulang Minotaur ang kanyang sandata ay madali lang itong naiwasan ni Uro,
At habang nasa itaas pa ng ere si Uro ay itinutok niya ang kanyang pana na mayroong dalawang palaso sa pulang Minotaur na kanyang nakaharap, na mabilis niyang tinamaan ng palaso ang weak point ng Minotaur, dahil dito ay tuluyan na nga na bumagsak ang pulang Minotaur sa lupa. Sakto din nang lumapag na si Uro sa lupa ay nawalan na ng malay ang Minotaur na kanyang kaharap. Matapos nilang tapusin ang tatlong Minotaur ay seryoso nilang tiningnan ang kanilang mga natalo. Habang hindi pa rin makapaniwala si Jin Chen sa biglaan niya na pagbabago ay tinanong niya ang kanyang mga kasama na kung mayroon raw ba silang napansin na malaking pagbabago sa kanilang mga lakas. Paliwanag naman ni Wia na kanya raw napansin na ang lugar na ito ay mahina ang gravity, kaya ang kanilang armor maging ang mga mabibigat na mga sandata ay naging magaan na lang sa kanila. Pero tumugon lang sa kanya si Jin Chen na tila ba hindi nabigla sa kanyang nalaman na kung ganoon lang raw ba yun kung bakit sila lumakas. Ngunit sa kanyang sarili ay masyado talaga siyang nagtataka kung bakit nagkaganito ang kanilang lakas. Habang malalim pa ang iniisip ni Jin Chen ay sa kanya namang likod ay dahan-dahan na bumangon ang isang Minotaur. Kasabay nito ay agad na naghanda ang Minotaur na malakas na suntok para kanyang durugin si Jin Chen na abala pa sa kanyang iniisip. Dahil sa sobrang lakas ng suntok ng halimaw ay bumaon ang kanyang isang kamay sa lupa. Matapos niyang suntukin ang lupa ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang isang kamay para kanyang tingnan ang walang buhay na katawan ni Jin Chen, pero laking gulat niya nang pagtingin niya sa kanyang kamao ay wala man lang dugo ng isang tao ang kanyang nakita. Pero hindi pa natapos sa pag-iisip ang Minotaur ay bigla na lang nahati sa maraming piraso ang kanyang buong katawan, dulot ng atake ni Jin Chen na mahirap makita ng isang ordinaryong tao o halimaw.